At sa unang chika, ang star-studded premiere ng pelikulang The Avengers. Antabayan ang mga detalyeng balitang yan mamaya sa unang balita. Samantala, narito muna si Pia. Salamat, Igan. Umani po ng kabi-kabilang protesta ang isinagawang earthballing o paghuhugot at paglilipat ng mga puno mula sa property ng SM Baguio para sa gagawing parking lot ng mall. Pero pag tiniyak ng mall, sumusunod daw sila sa international standards para sa makakalikasang disenyo at konstruksyon ng kanilang malls. Depensa naman ng DNR, hindi na raw nila mababawi ang permit, lalo't property ito ng SM. Ano nga bang nakasaad sa batas? Kaugnay sa mga ganitong issue, yan po ating aalamin kasama ating kapuso sa batas. Walang iba kundi si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney! Good morning din sa'yo, Pia. Good Friday morning to you. Oo nga, it's a fun Friday. Yes! Nako, ito, Attorney, talagang mainit na issue. Kasi pinag-uusapan talaga ng lahat and everybody has something to say about it. So, ito, linawin lang natin ng konti, no? Ang unang tanong natin, hindi ba talaga karapatan ng may-ari ng lupa ng SM Baguio na putulin ang mga puno na ito? Dahil sabi nga ng DNR, hindi nila mababawi yung permit nila, di ba? Kasi nga, sila na yung may-ari. Is that really the way it works? Nga, because it's private Yes. property. Well, alam naman natin sa ilalim ng batas, hindi sa lahat ng pagkakataon ay bahala ka porket ang property ay pribadong pagkaari. While the general rule is, hari ka ng sarili mong tahanan or ng property, tulad ng maraming bagay, ang karapatan nito ay maaaring ma-qualify sa ilalim ng batas. So, halimbawa, kung may karapatan ka laban sa mga trespasser sa iyong private property, may pagkakataon halimbawa na magkakaroon ng search warrant na yung isang pulis, maaaring pasukan at hayaan siyang maghalugog sa bahay mo. Gayon din halimbawa, sa mga nagtatanim ng puno o yung mga may puno na sa mga bakura nila, pag may puno, hindi rin man ibig sabihin na pwede niyong basta-basta na lamang putulin yan. Dahil sa ilalim ng batas natin, kailangan niyo kumuha ng cutting permit, and this is usually from the DNR para magputol ng puno. Whether it's 1 tree or 100 trees, or sa kaso ng SM Baguio, it's 182 trees, hindi naman, kung yun lang ang pagbabasihan na it's private property, so they're free to do whatever, hindi. Okay. At itong batas ba na ito, bago ba ito? Or talagang matagal nang nandyan yan? Ay, matagal nang nandyan yan, di ba? Nakasaad to sa PD 705, or ang Revised Forestry Code, na siyempre pag narinig yung PD, alam nyo na, napanuhan niya ni dating Presidente Marcos, at hanggang ngayon ay good law pa rin, at sa ilalim ng Article 68 nito, bawal magputol o magtanggal o maglipat ng timber or forest products, hindi lamang sa mga public or forest land, kundi pati na rin sa kahit na anong private land or pribadong lupa. So, yung gagawin mo, kung gagawin mo to, labag sa batas nga na to, may kasamang fine or pagkulong or both kung kayo ay guilty. So, halimbawa ako, di ba, nung magpapatayo ako ng bahay, I mean, sa maliit na lupa, sa Kasawi ang palad, may malaking puno na kabalandra dun sa harap ng lote kung saan mabibuild yung gate ng bahay. Kinailangan ko magpunta sa munisipyo or sa city hall para kumuha ng clearance to be able to cut down the tree. At kailangan po natin taandaan na ganun din po, di ba? Actually, marami kasi hindi nakakaalam nito na you really have to get the clearance. At hindi porket nasa pribadong lupa mo yung puno, pwede mo na siyang putulin. Oo. At ganun din kung yun yung kunwari yung puno, kunwari meron kang, kunwari nagputol ka ng isang puno, actually meron pa isang permit na kailangan kung ito ay dadalhin mo to another place. Kailangan mo naman ng transport clearance. At pag nahuli ka ng police, may violation ka kasi kailangan mo nga ng transport permit. At may isang permit na kailangan pang kunin ang kinatawag na salvage permit na kung ang puno ay nahulog, halimbawa, bumagyo, nahulog. Tapos pinutol-putol mo, tapos i-dispatch mo sa ibang lugar, pwede ka pa rin hulihan kasi you need to get a salvage permit. So, hindi bang basta-basta, di ba, na pwedeng magputol, mag-transport, whatever ng puno, kahit na ito ay private property or hindi, kailangan talagang kumuha ng DNR permit. Well, in this case, ang sinasabi ng SM, nakakuha sila ng permit and talagang they met daw all the conditions and requirements. Tapos ang sinasabi naman ngayon ng DNR, naibigay na namin so hindi na pwedeng bawiin. Ganun ba talaga yun? Na once it's been given, you cannot take it back? Well, actually, in the usual course of things, talagang nakakainis kung binigyan ka na ng permiso ng pamahalaan. Well, as for the And yes, the DNR actually gave them permission to cut down 43 types of yung 43 trees at yung earthballing
nung 97. natirang 97 pine trees at saka yung 42 na mas maliit na sapling. Kaya nga may apela sa DNR na i-revoke nyo na to at pigilan na talaga ang SM na ituloy ang plano na ito. Of course, may argument nga ang SM. Hindi naman nila talaga puputulin lahat at ibobol naman talaga at ililipat. Pero ayon din naman sa ibang mga studies ng DNR, actually, ang survival rate ng mga earthball trees ay 20% lamang. Diba? So kahit na hindi, earthball namin yan, actually madami talaga ang mamamatay sa mga to. Kahit na anong international standards pang i-apply ninyo, talagang ayaw talaga ng mga puno na linilipat sila, lalo na kung malaking-malaki na sila. At habang may pangako sila na magtatanim pa sila ng iba pang mga puno, matagal na panahon bago ang mga ito ay lumaki at lumago. Kaya nga ang plea ng mga Baguio residents, iwanan nyo na lang yung mga punong ito at huwag na putulin or ilipat. Pero hindi lamang ang DNR dapat ang sitahin siguro sa problemang to, dapat rin siguro yung local government mismo ng Baguio. Kasi yung local government ng Baguio, kung gusto talaga nila na mapanatili yung environmental, and it's what Baguio is known for. Guys, don't call yourself the city of pines, di ba? Kung puputol-putulin nyo rin lang lahat. Kasi nga, kung may vision naman talaga ang lokal na pamahalaan tungkol sa Baguio, kung matanatili ito na Baguio ng kabataan, siguro baka naabutan mo pa na when you go there, the smell of pines, maraming puno, walang pollution, dapat protektahan nyo po ang inyong syudad. Sa ngayon pa lang, marami na ang umiiyak na nawala na ang Baguio na minamahal nila kasi sobra ng congested ng traffic. Diba? Nawala na yung mga pine trees. Kasi kung gusto mo na talagang mapanatili, the local government has to be active kasi kung sila mismo ayaw nila, hindi rin naman mabibigay ang clearance na yan to cut down those trees. So, and you know, pero tulad ng maraming bagay, well, nag-issue talaga ang DNR ng permit. Kaya nga ngayon, nagpupunta nga sila, which is why there's a 72-hour temporary environmental protection order. And when that period, isipin nila siguro ng korte, 72 hours lang, and I think that 72 hours will end today. Diba? So, kailangan ma-determine ng tuloy, ng korte. Kasi nakita ko yung Ferrari kanina. Iisipin ngayon ng korte kung dapat bang ituloy itong protection order na to while the case is pending. And in the meantime, I think humihingi sila ng environmental protection order kung dapat ngang pigilan ang pagpuputol ng mga trees na ito. Technically speaking ba, yung mga nagpaprotesta, pwede nilang kasuhan either yung city government or yung DNR dahil nga binigay itong permit To be na able ito? to be able to stop yung dahil nga merong permit na to stop the DNR from implementing it, to stop SM from implementing it. Although alam natin, kasi meron naman talaga po sa ilalim ng batas natin yung administrative rules ng Supreme Court kung saan mas madali na ngayong mag-file ng mga kaso in case of environmental cases such as this. And although naririnig po natin yung writ of kalikasan, this is within the same, yung mga batas na to, kasama yan yung writ of kalikasan and environmental protection order. Kaya lang yung writ of kalikasan, mas malaki ang damage na piniprevent. Dito hindi writ of kalikasan ang hinihingi Hindi pa sa siya SM sakop. Baguio. Okay. Because yung writ of kalikasan, mas malaking, it applies to cases na mas malaki yung damage that sought to be prevented. Kasi itong environmental protection order sa regional trial court lang. Okay. Ang writ of kalikasan sa Korte Suprema or sa Court of Appeals lang. Kasi Bigger napakalaki cases. nga, national in scope. And when you say writ of kalikasan, ito yung type na yung Taal Lake. Kasi it spans many provinces, di ba? Okay. Many provinces Marami maapektuhan. yung mga Manila Bay, mga ganyan, or yung landfill na napakalaki nung, yung maraming provinces ang involved or maraming cities. But this is still important, an environmental protection order, kasi nga, kailangan magkaroon ng redress yung mga tao. Kasi nga, natuloy, ano pang gagawin namin? Oo nga. Yung DNR mismo pumapayag, yung local government namin, Pumayag mukhang din. pumapayag din. Wala kaming magawa. So, ito na ang kanilang siguro, ang court of last resort. Although, Talaga. parang maski kasi sa local government, parang may disagreement din sila eh. Yung city council, sinasabi hindi dinaan sa kanila, pero naaprubahan ng Because mayor. there's always a need, di ba? Kasi nga, if you really want your particular environment, if you want to protect it, whether it's a cultural heritage site, whether it's an environmental concern, kailangan talaga na magkonsulta sa lahat ng stakeholders in the community, di ba? Hindi pwedeng, si mayor kasi gusto niyan, or kasi yung ganito.
dapat magkaroon talaga ng voice yung mga citizens because they want to maintain what is theirs, di ba? At wag natin kakalimutan na may kaakibat rin na multa na hindi naman basta-basta rin, no, yung mga multa para dun sa mga lumalabag sa environmental laws. That's right. But in the end, di ba, kahit na magkaroon pa ng multa yan, kung kayang-kaya naman bayaran yung multa, di ba? Kung Pero ikaw ay isang nawala na malaking yung mga kumpanya. puno that took what? 100 years? To 20 years cultivate. at the very Oo. least. At saka pag pinutol mo yan at pinalitan mo ng mga building, wala na. It's gone. Diba? Alright, well, nako, talagang masalimuot po itong issue na ito. At sana po kayo po, maraming napulot na impormasyong legal sa ating diskusyon. Of course, syempre, galing kay Attorney Gabby. Maraming salamat ulit, Maraming Attorney Gabby. salamat din. Ako yung Baguio na yan, City of Pines. I-maintain nyo na. Ay, from Or Attorney call Gabby na yan, yourself something else if you can't if protect. you are no longer the City of Pines, Yes. kumbaga. Well, nako, Attorney, SM Baguio na we ang will, tawag we nila. will really keep ourselves posted kasi marami talaga ang interesado sa issue ito and we want to make sure na it doesn't set a bad precedent for anyone else. Well, thank you so much. Happy weekend, Attorney Gabby. Happy weekend din sa inyong lahat. Ang ngayon naman po, oras na para sa unang balita. Ang mga unang balita sa umagang ito. Karera ng mga motorsiklo at hiwalay na rambol ng mga kabataan sa Quezon City na udyot matapos maaktuhan ng mga pulis.